Hindi maitatanggi. Takot ang mga kalaban sa pangalan Duterte. Kaya't kahit anong issue, kahit anong paratang, kahit lumang kaso, binubuhay nila muli. Basta lang mawasak ang pangalan ni Vice President Sara Duterte bago pa man sumapit ang 2028. Ito na ngayon ang taktika ng mga natalo, ng mga naiwan, at ng mga takot sa katotohanan. If you can't beat them, destroy them. Ayon kay PDP Laban Official at Mayor Raul Lambino, malinaw ang motibo. Pigilan si Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo. At kung titignan mo ang pattern, lahat ng paratang, sabay-sabay. Flood control, confidential funds, mga dating proyekto, iisa lang ang direksyon. Hindi ito laban ng hustisya. Ito ay orchestrated demolition job laban sa isang babaeng may lakas ng loob na magsabi ng totoo kahit laban sa mga nasa kapangyarihan. Ngayon, si dating Senador Trillanes na naman ang bida, bitbit ang mga luma at paulit-ulit na akusasyon laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Parehong pangalan na sinubukan na nilang siraan noon, pero hanggang ngayon, nananatiling matatag at may respeto sa masa. Ang tanong, kung totoo ang paratang, bakit sa media muna, hindi sa korte agad? Dahil ang layunin ay hindi hustisya, kundi headline. Si Bongo mismo ay nagsabi, handa siyang humarap dahil wala siyang tinatago. Ang CLTG Builders ay matagal nang nagretiro at ang mga proyekto'y natapos noong 2021 bago pa man ang mga paratang na ito. Ngunit kahit malinaw ang paliwanag, patuloy ang pagsabog ng intriga dahil hindi na usapin ng ebidensya ito, kundi usapin ng politika at takot. Takot ang mga kalaban sa kung anong pwedeng mangyari sa 2028. Takot sila sa ideyang si Sara Duterte ay simbolo ng tapang, disiplina at malasakit. Isang imahe na hindi nila kayang tumbasan, kahit gaano pa kalaki ang kanilang pondo o propaganda. Kaya ngayon pa lang, sinusubukan na nilang basagin ang kanyang pangalan bago pa man siya tumayo sa entablado. Pero ang hindi nila nauunawaan, ang pamilyang Duterte ay hindi basta pangalan, kundi prinsipyo. At ang prinsipyo, kahit sirain mo man sa media, ay hindi kailanman mawawasak sa puso ng taong bayan.